Police Lieutenant Colonel Rowena Amata, ang Station Commander ng QCPD Station 3 o 13. Colonel, live kayo sa RMNDZ XL Manila, si Radyo Man Lourdes. Good afternoon, Colonel. Good afternoon po, Ma'am Lourdes. Kumusta ho ang QCPD Police Station 13? Sa ngayon po, masasabi naman po natin na mapayapa at manageable po dito sa ating pong lugar. Ma'am, ano ba yung nangyari doon kanina sa isang eskwelahan? Yun pong nangyari kanina na allegedly po ay nagkaroon daw po ng shooting incident sa isa po sa ating paaralan sa Barangay Bagong Silangan. Accordingly, magkaroon po ng shooting incident. Pero ito po ay amin pong pinapabulaanan. Maari po bang ikwento ko po Yes, ang ma'am, detalye? please. Oo, kasi ma'am, kumakalat siya eh. Sabi nga, baka raw tinatago lang ng QCPD Station 13 para hindi ma-alarma yung mga estudyante. Anyway, nandoon po. Actually, meron po kaming dialogue kaninang umaga po around 9 a.m. Meron po kaming dialogue doon po sa ating pong school. Ang nandoon po ay ang ating pong school principals and faculties. Nandoon rin po ang mga taga-barangay na pinangungunahan po ng ating barangay captain, si Kapitan Willie Cara. At ang kanyang pong mga kagawad ay nandoon po. Nagkaroon po kami ng dialogue regarding po ito doon sa mga series po na mga Facebook post regarding po dun sa mga alleged threat na nagsisirculate po sa ating pong social media. Ito po ay nababasa ng ating mga estudyante at ating mga magulang. So nagkaroon po causing fear and anxiety po doon sa ating mga magulang at saka sa mga estudyante. Noon sa kalagitnaan po kasi ng aming dialogue, bigla na lang po kaming nakarinig ng mga sigawan po doon sa habang nag-uusap-usap po kami. So ang nangyari po nito, kami po mismo ng mga kapulisan, barangay, at saka po ang mga faculty ay agad po kaming nagtungo kung saan po nanggagaling yung mga malalakas na sigaw. At doon nga po namin nakita itong mga bata na, kumbaga meron po mga bata na nagsisigawan. Accordingly, nakarinig daw po sila ng malakas na sounds. Like pagsabog o ano? Malakas daw po na sounds. Yun lang po ang sinabi nila po sa amin na inaakala po nila na ito ay putok ng isang baril. Yun po ang nangyari po noon. So, yun po, dahil nga po meron na nga po kumakalat na mga mga shooting sa school. Opo. So nagkaroon po sila ng panic itong ating po mga estudyante na kung saan meron po mga umiiyak na mga ating po mga estudyante na agad naman po ating nasolusyonan kasi meron po doon na mga hinimatay pa ilan pong estudyante na agad naman pong na-actionan po ng ating school. Pero Colonel, buti na lang eksakto na sa meeting kayo with the barangay officials nang mangyari ito. Ang bilis ng tugon. Thank you Pero Colonel, saan ano yung na-trace ba kung saan galing yung malakas na sound? Sabi po nila, kasi meron po doon, kahit ako Ma'am Lourdes, nandoon po ako, umakyat po ako doon sa mga classroom, narinig ko rin po naman talaga na may mga maiingay po doon po sa construction na katabing-katabi lang po ng ating school. So ang naging solusyon po dyan ng ating barangay captain, baka pwede daw po silang mag-request na yung paggawa po doon sa construction ay pwedeng ilipat na lang ng gabi kung saan wala na pong mga estudyante. Yung ingay ng mga yero, mga gamit, inakala ng mga estudyanteng putok ng baril. Malamang po, ganun po ang nangyari. Ito naman po ang tugon namin. Sinasabi po nila na baka itinatago daw po namin. Yes, opo. Opo, ano lang po namin dyan, meron po tayong mga CCTV sa school and even po the principals at mga guro po ay nagsasabi na may mga CCTV naman tayo at makikita po nila doon na kung ano po talaga yung mga totoong pangyayari. Alam niyo, Colonel, yung nangyari kanina, parang may trauma na yung mga estudyante sa mga nangyari sa ibang mga lugar. No? Kaya nung nakarinig ng sound, nataranta, natakot, nahimatay, umiyak.
Opo, mahirap po mag-assess pero parang ganun po yung aming nakikita. Meron po mga nanginginig. Actually, meron po mga estudyante nga po na talagang nanginginig. Parang naiisip po siguro nila yung mga pangyayari sa iba't ibang lugar. Pero hindi po natin ina-assess na iyon po yung kanilang ano. Colonel, may total nandoon kayo, yung DepEd nandun din, barangay. Opo. May gagawin bang activity para mabawasan yung, kasi tingin natin may trauma yung mga bata. Opo, actually nag-usap na rin po kami ng pamunuan ng barangay, pamunuan po ng school, ng DepEd, ng lahat po. This coming Saturday, magkakaroon pa para ng orientation para po sa mga magulang at the same time din po para din po sa ating mga kabataan. And also the barangays kami and the police po, mag-letter po kami sa lahat po ng ating mga brotherhood o yung mga gang-gang po natin. Ma-invite po namin sila sa isa pong dialogo. Marami bang gang dyan? Ano po yung gang? Sa loob ng school o yung mga nasa labas? Yung kahit po yung mga nasa labas po, yung mga brotherhood, mga samahan po, siguro po invite po namin para kung sakali po magkatulong-tulungan na rin po ang lahat. Ano po, iyon po. Ma'am, sabi niyo may hinimatay, may figure kaming nakuha, i-correct niyo po ako, 7 or 8? Totoo ba ito na hinimatay or dinala sa pagamutan? Actually, hindi ko po alam yung exact number, pero yun nga po ang ano sa amin. Pero may nakita rin po ang aking investigador na nandoon nga po sa clinic po ng school. So, na-actionan po naman lahat po iyon. Okay na po yung mga bata? Ayos sa ngayon po naman ay ayos na. Maaari din po tayong humingi po siguro ng statement po sa ating pong principal. Colonel, kayo po ang nagbigay ng go signal na rin sa school na okay, balik na sa normal, pwede nang ituloy yung klase. Ay hindi po kami pwedeng magbigay ng go signal. Ang DepEd po ang magbibigay po ma'am ng go signal. Pero sa amin po, ang masasabi ko naman po ay payapa naman po. Very good. Colonel, kumusta naman yung pagbabantay ninyo sa mga eskwelahan under your vicinity? Actually po ma'am, sa bawat eskwelahan po, nagtalaga na po ako ng mga kapulisan dyan. Especially po during po yung pasukan po nila at yung labasan. And also, with the permission po ng ating po mga head po ng mga school, sinabi ko na rin po kanina, kung mamarapatin po nila, baka pwede rin po kaming mag-ikot po sa school. Parang ano lang po, visibility without firearms. Without firearms po, parang mag-high lang po kami sa mga estudyante para ma-feel po nila yung kanilang safety. Ang galing, Colonel. Ang galing. Ang ganda ng nagawa at ginagawa nyo. Congratulations po. Maraming salamat ma'am. Mabuhay po kayo at ang QCPD Station 13. Mabuhay ka, Colonel. Thank you. Maraming salamat po ma'am, Lourdes. DZXL Sabi ko na Exclusive. sa inyo mas maraming pwedeng maging police information officer Hindi nga totoo lang. Di ba, Jel? Yung taga Zamboanga ba yung Jel? Galing nun, no? Tsaka si Colonel Amata, di ba? Si Police Lieutenant Colonel Rowena Amata. Ang linaw, tsaka ang ayos kausap. Ito, tip ko lang ako kukuha ng mga spokesperson sa PNP. Dapat ganito, di ba? Si Colonel, Station Commander. Natuwa ako pag ang Station Commander babae. Di ba? Astig.